Good morning guys. Kasabong sa bisig na wala lalo na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon nandito naman ako sa isa kapati ng pinaglagyan ko ng aking mga alagang manok. Magbigay naman ko og konting tips sa inyo mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagpili sa alagaan nating manok na gagastusan. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kasi dito sa pagmamanok, alam nyo ba, luging-lugi tayo kapag hindi maayos, magandang pagkapili natin ang ating gagamitin pang materialis. Bago ang lahat ipagpatuloy ko kasabo, ito ipakilala ko sa inyo. Ito na siya ang kustura pagmumukha sa anak ng kinukuntin ko nga babae nga tukong yung walang buntot. Ito na siya ang resulta sa magiging anak. Hindi naglalabas ng walang buntot tukong yun. Ganito ang mga forma sa mga anak niya. Normal, lahat may mga buntot. Hindi kasi yun nanggagaling talaga sa mga tukong lang na mga natural, katulad ng makikita natin karamihan na nanggagaling sa linyada na native o Tagalogin. Yun kasi ang pinagkukunan ko talaga galing sa kakila ko na magmanok talaga na lumalaban sa laro sa manok, yung tukong na yon. Kaya ang naka-interest akong kumukuha o babae parang magkaroon ako lahi. Kaya lang hindi naglabas ng walang buntot. Ito ang mga anak. Ang kulay lang ang nagmana na talisay nga bulit, dumgri magtawagin. Ito na siya ang nagiging mga resulta sa nagiging mga anak. Kailangan dito kasi kahit anong kulay ang mamanukin natin, kahit anong linyada man yan, pinaka-importante unang-una maganda ang mga performance, ang record sa linyadang pinagalingan. Pagkatapos maganda talaga ang hipos mga pangatawan, hindi manipis ang mga pitso nila. Kasi kung manok kasi nga linyadang manipis lang talaga ang pangatawan, manipis ang pitso nila dito sa dibdib, kahit anong pakain na pakain mo yan, malakihan ka lang nagastos. Kung bibigat man yan, hanggang doon lang, bibigat lang siya kunti, magkalaman lang kunti, pero hindi talaga tulad nito na hindi labas ang buto dito sa tinawag niyang pitso sa dibdib. Kasi malaman talaga ito nga mga linyadang ginagamit ko. Tulad ng ina nito, ang ina nito bilog na bilog talaga ang katawan. Wala ka ditong mahipo, makikita na lumalabas ang buto sa pitso niya, sa dibdib niya. Kaya itong mga anak, ganoon din ang mga resulta. Punong-puno. Kaya healthy silang nasilakihan dahil linyada sila ng mga malusog. Nasa lahi talaga yan, nasa inahin o sa lalaki hindi ginagamit natin pangpalahi. Kailangan talaga ang gagamitin natin pangpalahi yung mga maganda ang hipo sa pangatawan, hindi mga manipis. Kasi para ang mga resulta sa magiging anak nila, sa mga lahi nila, mga maganda ang mga hipo sa pangatawan. Kasi yan ang pinaka-importante sa pagmamanok. Parang mababawi lang natin agad ang ating ginagastos. Kailangan ang ating gagastusan na mamanukin yung maganda ang hipo sa pangatawan. Kasi yan ang gusto sa namimilig manok, na paghawak nila, paghipo nila, maganda ang pangatawan. Pero kung ang manok nating minamanok, pinapalahi mga manipis, sasabihin nila yan payat, pero hindi naman payat yan, sadyang manipis lang ang pangatawan. Kaya lang yung namimilig manok, pag hinawakan niya, ang grabe naman payat nito, sasabihin ganun. Pero sa ating nagpapalahig manok, nakakaintindi tayo, hindi yun payat, talagang sadya lang na linyada lang na maninipis talaga ang kanilang pangatawan. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang na nagpapalay ng manok, kung gustuhin nyo na gawin yung extra income na kumikita kasi pagmamanok, kunting pagkakitaan ang pagmamanok, piliin nyo ang mga maganda talaga kasi po ang mga pangatawan na hindi manipis ang kanilang dito bandang pitso, para nga hindi mapintasan ang manok nyo na payat ang mga alaga nyo. Kahit hindi payat ang mga alaga nyo, sakto sa kain, sakto sa vitamins, kapag linyada talagang mga manipis na pagkamanok yan, sasabihin nila nga payat. Ang nakaintindi lang yan tayong magmamanok na hindi yan payat.
natural lang. Sa linyada lang talaga nila nagsadyang ganyan lang ang pangatawan. Kaya sa panahon ngayon nga karamihan sa namimilig manok, gusto nilang binibili yung maganda talaga ang paghawak nila, maganda ang pangatawan. Yan na din ang mamanukin natin. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Parang kung gusto natin mag-out magbenta, paghawak pa lang sa mamimilig manok, hindi na makasabi sa atin at ang payat ng manok mo. Ang masasabi nila sa iyo, ito ang gusto ko sa pangatawan sa isa ka manok. Yan, ganyan lang yun ang mamimilig manok. Kaya kayong mga baguhan pa lang, kailangan ang mamanukin nyo sa panahon ngayon, sa kamahal na nagtaas ang bilihin sa pills o vitamins, doon na tayo sa manok na tulad nito na maganda ang hipo sa pangatawan. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kasi ang mga manipis kasi katawan ng manok, nasa linyada yan, malakihan lang tayo ginagastos, pero ganun pa rin, manipis pa rin ang mga pitso niyan. Kung tataba man yan, magkalaman, kunti lang, hindi talaga tulad nitong mga linyada na punong-puno ang kanilang pitso. Kasi nasa linyada talaga yan. Hanggang dito muna ako kasabong. Sana mayroon kayong mapulot o matutunang mga baguhan pa lang tungkol sa kalaman ko sa pagpilig manok. Nga sa pagpilig manok, yan ang pinaka-importante. Kasi dito sa pagmamanok, kumikita tayo sa mga pamaraan sa pagmanok. Malinis, marangal ang ating kinikita dito. Basta maayos lang na pagkapili, hindi tayo luging-lugi sa pagmamanok, kumikita tayo dito. Yan lang. Thank you ulit sa pagpunod. Ibang topic naman ipapaliwanag ko bukas ulit. Kita tayo ulit. Maraming salamat sa inyo lahat sa aking taga-subaybay at pagpapanood. Thank you.